Okay, ngayon sa special episode natin gagamit tayo ng tarot, no? Kung mapapansin nyo, ito yung tarot na ginagamit ko sa live. This is a general reading pa din, no? Special reading natin, episode 33, 36, 33, 37, and 33, 38. Para po ito October 1st up to 7th. So, sa gustong mag-book ng full private reading, sa gustong magpa-ritual, sa gustong magpa-cleansing, lahat na po. So, message lang po kayo. So, kukuha tayo dito ng 3. At ito po yung gagamitin natin na mensahe, additional information. No? Additional information po. Una, the Knight of Cups. Pangalawa, Justice. And pangatlo, Ace of Wands. Alam mo, mix ito, no? Isa-isahin natin. Una, kasi yung binigay dito is the Knight of Cups. Ibig sabihin, kung nasa relasyon ka or wala kang relasyon, merong mga romantic proposals na ibibigay or mangyayari, no, within this first week of October. Kaso nga lang, halimbawa, yung lalaki, no, may gustong ligawan. Kapag hindi mo ginawa, baka pagsisisihan mo. Yung babae naman, on the other hand, kapag may nanligaw sa'yo at gusto mo rin lang at ang tawag doon? Para bang nagpapakipot ka pa, baka lumagpas yung pagkakataon. Pero mag-ingat lang, no, dahil this is a general reading. The main issue dito is yung behavior, no? Yung behavior ng tao na minsan akala mo siya na yung forever mo. Yun pala, meron din siyang bahid ng pagiging lalakero, babaero. So, ingatan. Dahil yung kasunod na baraha is karma. So, dito naman sa side ng karma, this is a bad karma, ha? When it comes to relationship, that's a bad karma. Bakit kamo? Dahil minsan, natagpuan mo na sa buhay mo yung taong naging mabuti at tapat, iniwanan mo pa, tinalikuran mo pa, ipinagpalit mo pa. And then, napunta ka sa taong inaakala mo na mas higit siyang mabuti kaysa iniwanan mo, tinalikuran mo, at ipinagpalit mo. Hindi na karma ikaw. 'Di ba? Ngayon, yung third dito, yung outpouring na blessings ito. Ito yung blessings doon sa taong nasaktan, nasugatan, naiwanan, tinalikuran, pinabayaan. This is about the love explanation. Ngayon, kung ihahalin tulad naman natin ito sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, at sa buhay, generally, kung merong ibibigay ang Diyos na blessing sa'yo, halimbawa, yung hinihiling mo is 1,000 piso, yung dumating is 500, huwag ka nang magreklamo. 'Di ba? Ang mahalaga, binigyan ka. Kasi, yung taong walang kabusugan, yung taong mareklamo, nakakarma. At yung taong nagbigay, yun ang lalo pang binibigyan. So, ibig sabihin nun, lalo na sa buhay na nangyayari ngayon. Tignan nyo una, yung retoke ng physical appearances natin. I'm not against it, but there is a negative fallback. Dahil minsan, kung nagparitoke ka halimbawa ng ngipin mo, no? Nagparitoke ka ng ilong mo, dahil yon sa siguro kailangan mong ma-boost yung self-esteem mo. Pero, yung hindi ka na makontento at hindi ka na mapigil at hindi ka na humihinto sa pagpaparitoke, hindi na maganda yun.
Lahat ng kulang masama, lahat ng sobra masama. Ganon din po sa nangyayari ngayon sa kalikasan natin. Maraming bagyo, maraming lindol. Bakit? Dahil yung gusto lang ng tao ay mag-harvest ng mga magagamit nila sa kalikasan. Nakalimutan na nila yung unang itinuro ng Diyos. Pwede kang pumitas, pwede kang kumain, no? Pwede kang magputol ng puno, pero magtanim ka in replace doon sa pinutol mo. And then, hindi naman din magbubunga yung isang puno kung hindi mo rin aalagaan. Ganon din po yun sa buhay ng tao, sa kalusugan ng tao. So, lahat ho yan correlated. Yung blessings ng tao, nangyayari din po yan, depende po sa kung ano yung effort mo. Ito sa spiritual side na explanation, hindi ka bibigyan ng good karma ng Diyos kung hindi sapat ang nagawa mong kabutihan against sa nagawa mong kasalanan. Meron din naman mga tao na likas kang sinisiraan, binabarang kinukulam, ginagayuma dahil masama ang ugali mo. Gusto ka lang gayumahin para saktan ka. Gusto ka lang ipabarang para magantihan ka. Gusto kang ikulam dahil galit siya sa mga magulang mo, sa kahit kanino. At yung isa pang reason kung bakit nagkakaroon ng spiritual battle, dahil sa yaman, dahil sa ari-arian, dahil sa pagmamahal, pag-ibig, relasyon, at higit sa lahat siguro, base ito sa experience ko, marami ding tao na binabarang kahit walang kasalanan. So, kung isa kayo sa mga tao na yan, no, ipagamot nyo, ipatanggal nyo habang kaya pa. Kung gusto nyong malaman paano lutasin, paano putulin yung mga kahirapan at problema ninyo, ipareading ninyo para alam din po natin at alam ninyo, no, hanggang kailan ba yung kahirapan, hanggang kailan ba yung ganyan na sitwasyon. Kasi ang hirap nang lumalaban ka nang hindi mo alam ang target. Okay? So, sana may natutunan kayo. No, i-share nyo yung video sa mga taong kailangan din mapanood ito. Pero pag kusa itong dumaan sa FYP mo, ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng hakbang. Magpa-reading ka, magpa-ritual ka, magpa-cleansing ka, bago pa mahuli ang lahat. So, proceed tayo sa English episode natin at saka doon sa Dark and Light side and sa Real Talk natin. Magandang umaga po.